Mismong siya, si President Duterte, ay umamin na pumatay siya ng tao. Kaya kailangan siyang kasuhan. At ito, sino ba yung nagdisenyo ng mga policy na ito? Siya rin at nag-cause ng pagpatay. Maging si Senator Bato ay dapat kasuhan. Gigil na gigil kang kasuhan si Pangulong Duterte at ako ng mga kaso na hindi mo kami maliling. Kumusta na po yung conviction mo sa kasong child trafficking? Ano na po nangyari? Bakit andyan ka pa? Hindi ka pa nakulong? Yun nga, ang tanong ko, pakisagot lang. Kasi ang ordinaryong tao nagtatanong, porque congresswoman ka, hindi ka nakulong. Eh sila pag yung mga ordinaryong tao, kulong ka agad. Kung ito po ay nasa Kongreso, ay out of order ko po dahil wala siya sa tanong. No? At ang ginawa po natin na pagre-rescue, tama lang po yung ginawa ko na pagre-rescue sa mga teachers, sa mga bata na biktima ng mga harassment, intimidation at threat doon sa sinasabi ni Senator Bato na kaso. So kung sino mang mga teachers gagawin yon, no, yung ipagtanggol at sagipin yung ating mga teachers at mga estudyante. So tingin ko po ay walang mali doon sa ginawa po natin doon sa kaso. Ano pong risk yun na pinagsasabi niya? Na yung mga parents ng mga bata mismo ay galit na galit sa kanya. Bakit ginamit niya ang mga kabataan para sa kanilang kapakanan? Walang risk yun nangyari doon. In fact, konbiktado ka sa kaso eh. There was no rescue. Well, yung sinasabi naman po ng mga magulang na galit sa akin, ay ito ay gawa-gawa lang ito. Ito mga magulang na ito. So kung titignan natin yung mga magulang ng mga bata na talagang involved doon sa pag-aaral ng mga bata doon sa Lumad School, ay talagang nangihinayang sila doon sa pagsasara ng mga eskwelahan ng mga lumad. Dahil alam naman natin, kulang talaga no, sa serbisyong pang-edukasyon ang mga lumad. So talagang sila ay hinayang na hinayang at sinisisi ang gobyerno ng Duterte. So para malihis sa issue ng budget, ito maganda to, ICC. Yeah? ICC issue. Ang GMA Integrated News, nakuna ng pahayag si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay rito. Siyempre, pag nagsalita si Duterte, malamang sa malamang, matindi na naman ang sasabihin niya. Ano na naman yan? Hit na naman, ika nga. Ibig sabihin talagang trending na naman yan. So, nabago na istorya. Nakatakda. May I suggest, Mr. President Rodrigo Roa Duterte and everyone who is watching from his camp, huwag niyo pong sasagutin, ha? Huwag niyo pong sasagutin tong ICC. Kasi ililihis nila issue sa budget, eh. Yan na issue, yung budget. Bigla nilang ginaganere. Sinusubukan ng GMA Integrated News na kuna ng pahayag si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay rito. Pero nauna niyang sinabi sa pagdinig sa Kamara na dapat bilisan ng ICC ang kanilang investigasyon. Yun na yun. Tama na yun. Tama na yun. Tama na yung statement na yun. Tama na. Nabilisan nyo na. Ang tagal naman. Daming hanas. Alam niyo kung ba't nagbigay ng statement si Pangulong Duterte sa ganong issue? Kasi alam niya it will not stand sa korte. Yung pag-uusig ng ICC. Hindi yan tatayo sa Supreme Court kasi we are no longer part of the ICC. Alam niya yan. Kaya nga sabi niya, bilisan nyo! Bagal. Dami yung daldal, dami yung hanas, ang daming istoryahe. Diba? Istorya kayo ng istorya, wala naman nangyayari. Pero ang masama kasi dito, mga kababayan, nagmumukhang ignorante ang Malacanang sa mga statement na ganito. Kasi biglang magugulat na lang yung mga sekretaryeng sumisipsip. Bigla na lang magsasalita ng lihis sa sinasabi ng Pangulo. Kaya tayo nagkakagulo eh. Diba? Yan nga yung dahilan kung bakit ang INC ay nagrally. Bakit? Malinaw na sinabi ng kanilang ministro. Diba? Iba ang sinasabi ng Pangulo sa ginagawa ng Kamara. Kahit ba sabihin natin independente, ano ho ba sabi ng Kamara? Di ba nakasabi ng Kamara, nagsalita ang Kamara naggumawa sila ng statement We are fully supporting the President, but their actions are not. Ano sila? Mga pariseyo. Religious in outside appearance, but devil in the inside. Yan ang mga pariseyo, hipokrito. Yan din po sinasabi ngayon. Tila. Diba? Tila po, meron hong
hindi magandang nangyayari. Na iba sinasabi ng Pangulo at ng sekretary ng DOJ. Bakit ganun? Sabi ng Pangulo, hindi, wala tayo dyan. Oh, biglang itong sekretary ng DOJ, hindi, magkakusap kami. Nagchichismisan lang kami. Kaya nga dalawa yan. Dalawa lang yan. It's either, eto mga kababayan, it's either nanggagago si Remulla at hindi siya naniniwala at ayaw niyang sundin ang presidente natin, di ba? O baka naman sinasabi lang niya to distract the budget issue. Or number 3, all of the nation, di ba? All of the above, di ba? Ano sa tingin ninyo? Number 1, hindi siya sumusunod sa Pangulo, may sarili siyang mundo. Or number 2, baka naman talagang distraction lang sa budget issue. Or number 3, baka naman all of the above. Comment kayo dyan sa baba. Alamin natin kung ano yung komento ninyo. O, pasok. Ito pa naman ang sinabi na Malacanang. O, pakinggan ninyo. Every word is important. Are we changing our position po when it comes to ICC? The question is, are we changing? So, it means that there is already a statement. Diba? A statement, ano yun? Na hindi tayo papasok sa loob ng ICC, hindi tayo makikipag-coordinate, we are not going to talk to them. Yan ang talagang pinanindigan at sinabi ni Marcos. Tulad din yan, no, sinabi niya na ayaw na impeachment kay BP Sara Duterte na hindi naman sinusunod ng Kamara. This time, sinabi na, hindi pa rin na, ito ang namin stand sa ICC, hindi nagbabago yan. Ngayon, tinanong ulit, are we changing? Are we changing? Because Secretary Remulla mentioned that we're having a softened stance when it comes to the probe on the drug war. Ganito yung sa ICC, we have withdrawn from the ICC, membership from the ICC. And hindi niya sinagot yung diretsyon tanong. Sabi kasi ng bata ninyo, magiging soften na tayo sa ICC, makikipag-usap na tayo. Hindi, kasi ganito yun. Naks. Ginaya pa si Duterte, no? Withdrawal is already in effect. Pero we have been very clear in our statements regarding this. If the ICC makes a move and courses the move through the Interpol, and the Interpol makes the request to us for the arrest or delivery of the custody of a person subject to ICC jurisdiction, we will respond favorably or positively to the Interpol request kasi nagbe-benefit din tayo sa Interpol. Kita niyo yung change of words. This time, ang sinasabi, from ICC, pag inutusan niya yung Interpol, we are no longer part of the ICC, but pero pag inutusan yung Interpol na arestuhin, susunod tayo. Kasi, bilang respeto sa Interpol. Diba? But again, for me, legally, it's not right because walang jurisdiction ang ICC sa atin. Bakit tayo papayag porket pag inutusan ng Interpol ng ibang bansa kahit walang jurisdiction, susundin lang natin basta-basta? Are we not going to follow our own laws? Are we not going to follow our own court? Dahil lang sinabi ng Interpol? Aba, nasa ilalim na po ba tayo ng Interpol? Kailan pa tayo napasa ilalim ng Interpol? Dapat pala iboto natin Interpol. Yung presidente, yung pinuno na Interpol. Kasi kung yung pala, susunod-sunuran din pala tayo sa Interpol, ba't pa tayo naglagay ng presidente? Bakit pa tayo naglagay ng sarili nating justice system? Abay, niloloko nyo ata kami, sir. Other cases, hindi naman pwedeng sabihin na, kumo ICC ang nag-request sa inyo to Pwede, sir. I think you are mistaken even if you are a Chief Justice before. Sa tingin ko, sir, parang sablay ho ata yun. Ako, eto lang correct me if I'm wrong. Parang sablay ho ata yun na basta lang tayo susunod even if walang jurisdiction sa atin.
Even if wala na tayo sa kanila sa ICC, susunod lang basta-basta, are we not going to follow our own laws? Di ba dapat supreme ang konstitusyon natin pagdating sa ganyan? Nasa ilalim po ba ng ating sa ilalim po ba ng Interpol ang ating konstitusyon? Abay, sir, parang medyo sabit to ata yun. Ako'y nagtatanong lang. To us, hindi na namin kayo papansinin. Kung tayo ang magre-request sa Interpol, hindi na rin tayo papansinin yan. Because that is committee, ang tawag doon eh. Committee. Pakikipagkaibigan, pakikipagmabuting... Naku, ibig ba sabihin ni sir, talagang merong prelude? Is this a prelude? Feeling ko, kaya ganito statement kasi para talaga usapin, malipat. You know what that means, yeah? Okay. Sir, ano po yung sinasabi niyang mga areas of cooperation na pwedeng gawin ng Philippines and ICC? Kakabanggit lang, arestuhin daw, narinig nyo.